2 beses na nagbuga na abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Sa tala ng PHIVOX, nangyari yan pasado 2:30 ng hapon at nasundan pa nung mag-aalas 6 ng gabi. Nakaranas ng ashfall ang ilang barangay sa Bago City, Negros Occidental. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy po sa pangangampanya at pag-ikot ng senatorial candidates ngayong weekend. At nakatutok si Jonathan Andal. Dumalo sa pagtitipon sa Malate, Maynila kanina si Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino at Philip Salvador. Na dumalo rin sa isang press con kahapon kasama si Congressman Rodante Marcoleta. Nagpunta rin sa Maynila pati sa Quezon City sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Nasa Hong Kong naman sina Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino at Liza Masa. Nagpunta sa book launch si Gringo Honasan. Si Senadora Amy Marcos nasa Alaminos, Pangasinan kanina at sa Batangas kahapon. Dumalo sa motorcade rally si Jerome Adonis. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. 80 taon matapos ang Battle of Manila sa World War II noong 1945, nahitid na sa huling hantungan ang ilang namatay sa pambobomba ng mga Amerikano sa Remedios Hospital. Kabilang dyan ang bayani at scientist na si Maria Orosa. Nakatutok si Bon Aquino. 13 sa 22 labi na inilibing noon sa mass grave sa Malate Catholic School na tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang labi ng scientist at bayaning si Maria Orosa. Mahigit 5 taon ang inabot ng metikulosong proseso ng kabilang ang pag-exhume sa mga labi, forensic anthropology at forensic DNA analysis. Naging posible ito sa pangunguna ni Matthew Westfall, apo ng isa sa mga biktima ng trahedya na si Nikolai Prokopov, na binaril ng isang Japanese sniper at itinakbo sa Remedios Hospital. July 2019 daw nang mahanap ang nasira ng mass grave sa Malate Catholic School. Nobody knew it was destroyed. I rediscovered that destroyed grave, and right there I remember coming back that evening and I wrote the family in Connecticut and I said, one way or another, I will get those bones up. Inihatid ang kanilang labi sa San Agustin Church Columbarium. Nagpasalamat ang mga kaanak ng mga biktima, kabilang na ang mga descendant ni Maria Orosa. Finally, by your efforts and the blessings of the Agustinians, Tita Mary, Lola Mary to me, has a resting place. Thank you, Matthew. As somebody who loved her country above herself, she wanted to stay here because she was helping, smuggling food to the prisoners in USC, to the guerrillas. Plano ng mga kaanak ng mga biktima na magtayo ng grave memorial para sa kanila. Remembering the heroes and the sacrifices, but also remembering and keeping in mind the impact of war and what war does to a society. Very important. Ang pagkilala at muling paglilibing sa mga biktima ng Remedios Hospital tragedy, maging daan daw sana upang hindi mabaon sa limot ang mga alaala, kasaysayan at kabayanihan sa gitna ng gera. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin, makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin ng isang araw, wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino.
Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras.